investigation in aid of legislation. Isa po yun. Oho. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Oho. Ay, yung isa, police investigation ang kanyang alam. Grabe, hindi magandang balita mga kabisdak. Sabay sa lindol sa Davao Oriental na 7.5 magnitude. Ito naman, lumabas po ang desisyon ng International Criminal Court tungkol po sa request na interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi po pinayagan, denied po ang naturang request. Pambihira naman, no? Talagang hindi papayag si Bongbong Marcos na si Tatay Digong ay makauwi sa ating bansa. Kaugnay naman dyan, mga kabisdak, itong gusto rin nating makauwi na si Saldico, spotted sa Madrid at papuntang Singapore. Parang pabalik-balik niya sa Europa at Singapore. Yun ang kanyang yun ang kanyang binabalikan, mga kabisdak. At Senador Rodante Marcolita, may banat kay Senador Panfilo Lacson na ayon sa kanya, ang Senate Blue Ribbon Committee ay investigation in aid of legislation, hindi police investigation. Ayon po kay Senador Rodante Marcolita. Patay kang baka ka. At bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls, kutang-kuta na kayo, mga yawards kayo ha. At sa mga medyo nakakaluwag po ng mga Pilipino, mga OFW, saan man panig sa mundo, kailangan po natin tumulong sa mga nasalanta ng lindol dyan sa Cebu at sa Davao. Ay kung gusto nyo pong makasigurado na makarating ang inyong tulong at siguradong makapunta sa mga benepisyaryo, tulungan po natin yung SMNI Foundation. Tuloy-tuloy po ang tulong nila kahapon, ngayon, Sabado, at mukhang tuloy-tuloy pa dahil sa Davao. Nandyan po ang impormasyon, mga number po nila para po kayo'y makatulong. Maraming salamat in advance sa mga tumutulong. Mga kabisdak, lahat tayo ay sabik na makauwi si former President Rodrigo Roa Duterte. Lahat tayo ang panawagan ay bring PRRD home. Yung ibang mga vlogger, maraming pakalat na fake news na di umano ay si former President Duterte, nag-grant na di umano ang interim release. Meron pang mga DDS nag-away-away pa diyan sa labas ng International Criminal Court dahil gusto po talaga nilang sumuporta kay Tatay Digong at pauwi na po sa Pilipinas dahil sa katandaan ho nito. Maraming diskusyon, maraming debate. Subalit nakakalungkot po ang naranasan natin ngayong araw dahil naglabas na ho ng desisyon ang International Criminal Court kaugnay po sa request na interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang nangyayari, mga kabisdak, ngayon. Hiling na interim release ni Duterte, di pinagbigyan ng International Criminal Court. Bakit po hindi pinagbigyan? Narito po yun. Tinutulan ng International Criminal Court, pre-trial chamber, ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Gate ng International Criminal Court na natiling flight to rest si Duterte, kaya necessary ang pagkakadetini sa kanya. Hindi rin nila pinagbigyan ang interim release bid ni Duterte dahil sa posibilidad di umano na ma-obstruct ang investigasyon at para mapigilan ang paggawa ng krimen. Mr. Duterte enjoys the right to medical treatment. The court has put in place measures to ensure
that Mr. Duterte right to family life guaranteed, pagtitiyak din ng International Criminal Court, kaugnay ng medical condition at humanitarian consideration para sa dating Pangulong Duterte. I think meron pa namang motion din ang kampo ni former President Duterte na si Nicholas Kaufman, na sana mabaliktad ang desisyon ng ICC at pagbigyan yung interim release ni Tatay Digong. Kasi nga matanda na. May sakit na. Kita mo naman, manginginig na nga si Tatay Digong tumatayo. Ang reason humanitarian eh. Sa edad pa lang, 82. Bakit ganito ang nangyayari kay Tatay Digong? Mukhang ito na talaga ang kapalaran ni former President Duterte. Parte na ng buhay niya, ipinanganak siya, nakaukit sa palad niya, maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kalaban ng mga durugista, galit sa kriminal, galit sa kurakot. Pero at the end of the day, sa lahat ng kabayanihan niya para sa bayan, ang mangyayari ay tatraidorin ho siya ng Pilipino. Nang nagtraidor po sa kanya, ay tinulungan din po ng kanyang anak na si Vice President Inday Sara na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. At ipinalibing pa nga ni former President Duterte ang tatay ni Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani. Mukhang ito po talaga ang destiny ni Tatay Digong. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano ang kapalaran ni Tatay Digong. May magagawa pa ba ang Pilipino dito? Ako, frankly speaking, mga kabisdak, ang tanging makagawa lang ho na makakauwi si former President Duterte ay yung head of state lamang. Ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Wala nang iba, kundi si Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos po, ang nagpadala kay Tatay Digong sa International Criminal Court, si Bongbong Marcos din po ang mag-uwi niyan kay Tatay Digong. Subalit, mukhang malabo po na gawin ni Bongbong Marcos yan, na pauwiin si Tatay Digong dahil yan po ang kanilang gusto. Yung resolusyon ng Senado na nagbutuhan ngo sila na house arrest ni former President Duterte, walang epekto. Yan na nga ho yung sinasabi ko sa inyo. Dapat binigatan na lang ang resolusyon ho nila or gumawa sila ngayon ng panibagong resolusyon. Wala, hindi man lang pinansin ng International Criminal Court yung resolusyon ng Senado. Ang dapat ginawa ho siguro ng mga senador ay direktang hingin kay Bongbong Marcos ang panawagang pauwiin si former President Duterte sa pamamagitan ng house arrest. Ganun ho sana. Dahil sabi nga ho ni Nicholas Kaufman, ang tunay na prosecutor ay nasa Malacanang. Presidente lang ang makakapagpauwi kay Tatay Digong. Kung magpapalit ng bagong liderato sa 2028 at si Vice President Inday Sara ang maging presidente, 100%, yan ang unang gagawin ni Inday Sara, papauwiin si Tatay Digong. Ang tanong, kakayanin pa kaya ni Tatay Digong hanggang 2028 diyan sa dahig? 80 na. 82. Medyo alanganin na rin ang karamdaman ni Tatay Digong. Or, balita natin, di ba? Yung isiniwalat ni Mangga, pipigilan po nila si Vice President Inday Sara na maging presidente ng Republika ng Pilipinas, kaya nandyan si Buying, at i-convict nila si Inday para hindi makatakbo sa 2028 presidential election. Kung hindi makatakbo,
Si Inday Sara, sino ang ating patakbuhin? Mayor Basti, kung Pulong Duterte, mukhang ganun yung next. Nakakalungkot yung kapalaran ni Tatay Digong. Ang Pilipino, hindi po pinagbigyan, hindi po tinitingnan at kung ano ang nagawa ni Tatay Digong sa bansang ito. Buti na lang, tayong mga DDS, pinapahalagahan po natin. Terem Reles, ni Tatay Digong, kung hindi nila po pagbigyan, o sige, subiit. Tanggapin na lang po natin na yan talaga ang destiny ni former President Duterte. Palit ulo na lang. Kung hindi po ninyo papauwiin si Tatay Digong, pauwiin nyo na lang po itong si Saldico. Kaya siguro nagalit ng Panginoon dahil sa katrayduran ng bayan sa isang 82 anyos. Pauwiin nyo si Saldico upang managot at ikanta niya ang totoong mga sindikato sa Pilipinas. Ang tanong, paano papauwiin? Ulit ulo na lang. Bring Saldico home. Spotted di umano ito sa Madrid papuntang Singapore. Pero pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito po. Nasa Madrid, Spain, si resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico. Base yan sa inilabas na artikulo ng pressreader.com. Ayon sa article, naka-check-in sa luxury hotel na Rosewood Villa Magna Hotel sa Paseo de la Castellana ang dating mambabatas. Mga Pinoy sa Madrid ang tinuturong source na nakakita kay Ko na nagtulong-tulong na mahanap ito para makatulong na maipabalik siya sa Pilipinas. Nakuha rin daw nila ang mga personal information ni Ko, maging ang mga larawan niya sa loob ng hotel at screenshots ng software na tanging may airline lang ang may access. Sa katunayan, nasubaybayan pa raw nila ang biyahe ng dating mambabatas mula Singapore hanggang New York at stopover niya sa Dubai. Ayon sa mga Pilipino sa Madrid, hindi makakatakas si Saldico dahil hindi rin sila titigil sa pagmamatyag hanggat hindi siya pumaharap sa hukuman. Nasa Madrid daw, spotted eh. Pero ito mga kabisdak eh, may post si Chis Dane na update on Saldico. He just logged out to his iPhone 15. Ayan oh. Pauwiin nyo na lang yan. Kung hindi nyo pauwiin si Tatay Digong with cloned serial code, ayan, nakalagay to verify and confirm his flight paths and flight details. October 9, di umano, alas 10 ng gabi yung flight niya from Madrid to Dubai. Nag-layover po daw siya ng almost 2 days dyan sa Dubai. Tapos October 11, nag-flight naman siya from Dubai to Singapore. So mukhang pabalik-balik din siya kasi kamakailan, mga nakarang araw, from Singapore, napunta rin naman sa Dubai, papunta sa Madrid, sa Spain. So mukhang ginagawa lang niya. Luxury, ano pa ha? Hotel ang kanyang tiniterhan dyan sa Madrid, Spain. Ang kakapal ng mga hayop ninyo. No, ito. Pambihira, no? Itong mga kawatan, dapat managot na kayo. Nilindol na po tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil po sa mga demonyong nakaupo dyan sa palasyo na dapat managot. Sabi nga siguro ng Panginoon, tinarantado nyo na si Duterte, tinarantado pa kayo ng mga nakaupo, hindi kayo pumapalag. O ano pong meron dyan? Hahayaan lang ba natin ito? Na maganda na sana yung itinakbo ng Senate Blue Ribbon Committee dahil nga ang direksyon ni Senador Marcolita ay diretso na po. Yung ugat na tumbok na eh. Papunta na kay Martin Romualdez, papunta na kay Bongbong Marcos. Ang resulta, pinigilan at ginulo. Heto, meron pong buwelta si Senador Marcolita kay Lacson. Na ayon po kay Senador Marcolita, ang Senate Blue Ribbon Committee ay investigation in aid of legislation. Hindi umano to police investigation dahil ang alam lang ni Panfilo Lacson ay police investigation lamang. Pakinggan po natin si Senator Rodante Marcolita. Narito po. Hindi kasi po yung sa Blue Ribbon Committee Oo. ay
wala nga tumatanggap na ng chairman. Tapos nagkaroon ng acting. Oho. Ang problema, may acting, kailan ang hearing? Nag-recess. Nakahang. Nakahang. Nakahang, oh. At ang isa pang tanong, ito ang mas magandang sagutin, matutuloy pa ba? O it's the end of the tunnel? Mhm. Sen. Malay ko sa kanila, ba't akong tinatanong mo? Bilang member mo ng Dapat tanong mo sila. Siyempre, dapat napag-uusapan po ng komite yan, Sen, di ba? Hindi kasi, nung ako ang chairman kasi, alam ko yung gagawin ko, alam ko yung direction ko eh. Oh. Malapit-lapit na nga ako doon sa pinakaugat eh. Mhm. Actually, ako lang talaga yung nakahanap ng ugat eh. Exactly. Kung i-analyze ninyo, doon pa lamang doon sa sworn affidavit ng mga diskaya. Kaya ako naman sila iningganyo na Tumestigo. tumestigo kayo sa ilalim ng Witness Protection Program. Alam ko ang hirap ng pag-identify nung pinakamalaking isda. Walang gustong magturo. Lahat sila takot eh. May siyempre po. Oh. Naalala ba nyo, 15 yung unang pinatawag? 15 contractor sapagkat yun ang nalagay doon sa ulat ng Pangulo. Yes, sa kanyang Correct. zona. Oo, hindi ba nag-address sa mahiya naman kayo. Tapos, pina-analyze niya yung datos na binigay ng DPWH na maraming mali yun eh. Kaya lang, yun ang binigay ng DPWH. Parang minamali talaga yung Pangulo eh, di ba? Ang ginamit nilang datos, yun ang gagaling doon sa kanilang application na kung tawagin ay MYPS. Oho. Ang tamang datos doon, yung nando sa PCMA. Oo. Kaya makikita mo yung coordinates, malayo eh. Magmula sa 60 meters Hindi pala exact hanggang location 400 meters. Ay, malayo nga po yan. No, pero kinuha ko yun. Binigay ng Pangulo sa akin yun eh. Yung USB. Opo. Ngayon, nakikita ko yung pangangailangan na matukoy mo talaga kung sino yung ugat. Dahil yung una kong, yung aking opening statement, baha eh, di ba? Baha. Sabi ko, we will get to the bottom of this. Oho. Sa ilalim. No. Sa ugat, oo nga. Kaya nga, sabi ko, physically, kung kinakailangan, sisirin yan. Tama. Oho. Ngayon, mahihirapan ako ngayon sapagkat malalaking tao ito. Takot. So, yung pangalawang hearing, sinabi ko, kayo pong mga contractors, pag-isipan po ninyong mabuti ito. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang proteksyon na nandyan sa ilalim ng batas. Stop muna tayo doon. Agree ako sa sinasabi ni Senador Marcolita. Siya talaga yung nakatumbok ng ugat at matalino eh, no? Matalino itong si Senador Marcolita, Senador Marcolita. Matalino po ito dahil nasaywar niya yung mga kontraktor eh. Talagang dinig na dinig natin yun eh. Kung hindi ginawa ni Senador Marcolita yung saywar na yun, pero sincero si Senador Marcolita sa sinabi niya na pag kumanta kayo, matik, ilalagay namin kayo sa Witness Protection Program at inilaban nga ho niya eh. Itong pagka talaga sa Witness Protection Program, itong pamilyang Diskaya, magulat-gulat ka sa sunod na hearing. Kumanta si Diskaya, Corle Diskaya. At pinagsasabi lahat, kasama si Saldico, kasama si Martin Romualdez, na hindi basta-basta mababanggit eh. Pero nagawa ni Senador Marcolita yon nung siya ay chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yun nga nag-umpisa nung gulo, naggulo eh. Tuloy, Senador. Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado. Kailangan nating ma-identify. Kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. Oho. O yun ang aking pinload. Yun ang direksyon nyo. Oo. Yun ang tamang direksyon kasi naman talaga, Sen. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko na yun. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. Ayun. May daladalang sworn affidavit. Oho. O yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat doon eh.
nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Dami nun eh. Lumutang na yung Hindi pangalan lamang nila. yun, ha? Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon Sa poll. ang nagsabi daw, nandun sa kanyang ano eh. Oo. Halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang ang dami niya nang binanggit papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya nung dalawa doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ka ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok ng magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito, Yun yung umpisa na buwisit lahat ng mga kongresista kay Senador Marcolita at yung speaker doon si Martin Romualdez. Ora mismo pinalitan si Marcolita eh. Puta. Si Escudero pinalitan. Talagang parang na-traitor talaga, sinaksak sa likod eh. Natakot sila doon sa mga revelasyon sa Senate Blue Ribbon Committee na yung chairman pa si Senador Marcolita. Kaya nga, nagkaligaga ang mga buang, paano yun burahin, paano yun i-divert, pero hindi na ho nangyayari eh. Dahil lumalabas na talaga ang pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Sino nag-umpisa yan? Marcolita. Tuloy sino? At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito eh. Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Gutisa. Orly Gutesa. Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayaw ko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan ko. Si Lacson. Si Lacson yun, Sen. Banggitin na natin, Sen. Para masaya. Kasi nga, oo nga naman, itong si Lacson, panay pasaring lang. No? Pag nagpo-post, pasaring lang, pasaring. Pero bilib ako kay Senador Marcolita, prangkahan talaga. Harap-harapan. No? Ayaw daw banggitin Senador Marcolita, pero si Lacson. Nililis niya kanya. Paano kung nililis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko Magkakarugtong. Si Senador Marcolita, dinidiretso. Si Lacson, kinakanal. Nimal talaga naman. No? Kasi si Lacson, halatadong may pinagtatakpang. Ganda na ng umpisa eh. Excited ang mga tao, lahat tayo. Every time may hearing, di ba, si Rowena Guanzon, pumunta na. Pero ginulo ni Tuta Soto at ni Lacson eh. Di ba ako nakita mo yun sa akin, walang sino man ang nakapaggawa nito eh. Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Marcolita. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay Speaker? Wala. Wala. Ako lang eh. Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Si Diskaya corroborated lahat ng mga ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa ang pinaka-credible dahil si Gutesa wala naman siyang
Wala siyang gain dito eh. Wala si interest. Correct. Wala siyang interest dito eh. Di ba? Oho. Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. Mhm. Ah, He has nothing to gain here. tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at buhay ng Pamilya. Pamilya niya. Opo. Oh. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamataas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes, tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Oho. Si Gutesa, wala siyang Wala siyang siyang ganansi. mapapakinabang. Ano Walang pakinabang mo mapapakinabang, ron? oo. Ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Ngayon, hindi nila maintindihan nyo. Akalain mong gagawa ng Stop muna tayo doon. Yun na nga yung ikinagulat ni Lacson, 'di ba? Si Lacson hindi niya tinapos yun eh. Yung hearing na yun, binigay kay Erwin Tulfo. Yung paglabas ni Gutesa. Tama dito si Senador Marcolita kasi pag tiningnan mo, lahat ng mga witness, merong pakinabang sa korupsyon. Si Diskaya, si Bryce Hernandez, Alcantara, Bernardo ba yun? Bernardo, lahat yan. May pakinabang sila sa korupsyon, sa pera ng bayan. Pero si Gutesa lumabas ni isang singkong duling, wala siyang pakinabang. Ang nangyayari dyan, parang suicide niya yung ginawa niya. Ang purpose niya, para daw sa bayan. Dahil nga, sobra na yung korupsyon sa ating bansa sa flood control. Ito dapat yung pinangalagaan ng gobyerno. Kaso nga lang, ang hirap din magtiwala dito kay Buying eh. Kaya hindi siya sumipot kay Buying. Kasi alam niya ang galawan, marin yan eh. Tuloy, Senador. yung ikang notaryo. Peke. Oho. Kasalanan ba ni Ni Gutesa. Gutesa na magpanotaryo doon sa nakalinya, doon sa may street na kung tawagin Pasay. street doon sa may Pasay. Sabi ko kasi sa kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, magpanotaryo ka. Oho. Para sa akin lang yun eh. Opo Correct. naman. Oh. Para pabilibin niya lang ako. Correct. Kasi mabigat yung mabigat yung Yung mga akusasyon niya, opo, yung nung mga parato basahin niya. ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay yung pala ay galing dyan sa mga pinag-uusapan po nyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Matagal na ako hinahanap eh. O sige kako, sige, finalize mo na yan. Kung total, may oras pa naman, tumanap ka ng notaryo. Yan. Nakahanap doon sa may Villaruel. Villaruel Sabi Street. ko sa kanya, Opo. litratuhin mo yung Picturean. kung saan ka Republic, nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. O pinanotaryo, nung makita ko yung lugar talagang parang Maliit na lang po. pangkaraniwan na street lang na nakalagay pa Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Zed. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon sino ba magdadry seal, hindi ba sila? Correct. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, blah blah blah. Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala naman siyang pang-stamp na gano'n Oho. Yung notarial details. Ayan. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretary na siya yung pinapipirma niya dyan. May ibang Correct. tao pumipirma. Oo, alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema ay bawal yung mga ganyan. Oo. Kasi sa notarial law, Stop muna tayo dun. Mabilis nga nila kinounter si Gutesa. Sinisira nila agad yung kredibilidad ni Orly Gutesa. Ang problema, hindi kaya nilang sirain. Ang pambato lang nila doon, yung notaryo. Yung notaryo, hindi naman yan magkakaon sa pinanumpaan. Nag-take out naman si Gutesa sa kanyang affidavit. Yun yung counter agad nila. At yung abogado, bigla-biglang nag-post, no? Di ba? Yun lang ang tanging paraan. Kaso ang problema, credible pa rin si Gutesa.
hindi kayang wasakin at meron pa ngang ipinadala ang Malacanang kay Erwin Tulfo. Di ba? Binasa yung dokumento tungkol kay Gutisa kasi pilit nila wasakin yung kredibilidad ni Gutisa tungkol sa mga isiniwalat nila. Kasi kung hindi sila tinamaan sa mga banat ni Gutisa, edi sana hindi nila ginawa ng issue si Gutisa. Tinamaan sila. At pag tiningnan mo, talagang sapul lahat kay Gutisa, Saldico, Romualdez, at mismo Malacanang sapul. Tuloy po, Senador. To Jen, Nelson. Yung nagpapanotaryo at saka yung nagnotaryo, kailangan magkaharap. Mhm. Yun pala yun. O, no? pupunta ka sa notaryo. Pumunta ka sa Quezon City, halimbawa. Opo. Ang dami dyan nakatalatag. O, pag ginanyan mo yung papel mo, Oo. relax ka lang dyan, bata ka niya. Itatype Kukunin ko niya. yan. Oo, kukunin. O, pagkatapos niyang kailangan, magkano po? O, 50 kanyo. Kaya 100. O, yan ang kanya. Pirma. Oo. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po ako umalis, pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa po. Pirman nyo nga uli para malaman ko kung talagang yung pumirma nito. Wala namang ganun eh. Wala talagang ganun. Kahit ako, nagpapanotaryo ako, hindi ko naman tinatanong, ikaw, abogado ba ito nagperma nito? Pucha, basta mayroong notaryo, okay na rin. At saka pag binigay mo rin yung dokumento mo na may notaryo doon sa pagbibigyan mo, hindi naman nagtatanong, abogado ba nagpipirma dito? Wala, as in, yan ang realidad po sa notaryo. Tuloy sino? Ay, tatanong. Pagkatapos sasabihin nila, hindi kanya, mali yung... Notaryo. May perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo eh. Humarap Correct. siya. Sumumpa siya sa Hearing. kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Tapos sasabihin nyo, Peke. gagawan nyo ng butas yung notaryo. Ito yung tinatanong mo kanina. Kaya, ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Oo. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan eh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya sa... Eh, sila nagsasabi nun, ha? Ako, Patay tayo dyan. May Philippine Air Force daw na lalabas, SAP. Pero meron di ba, kuninto ni Mike Defensor, na handang lumabas ang mga retired Marines or meron nga rin sa police daw, PNP, para tumistigo at pagpapatibay sa lahat ng mga sinasabi ni Orly Gutisa. Ang problema nga yung Senate Blue Ribbon Committee tinigil na. Wala na, nagre-rely sa ICI, ang buang talaga naman. Tuloy sino? ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pa Bakit ang dami pang dapat na tawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose Ngayon po, sa Parang Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Oo. Ba't di patawag yun? Mhm. Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan, ilang kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag. Naglabas ng statement to. Iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon. Para makita natin kung paano ka sasagot sa mga tanong. Ang problema, willing siya kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil alam yung banggitin ang pangalan ko. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung contractors. Bakit hindi patawag yun? Correct. Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Budol talaga to si Lacson, di ba? Pang ano lang yun, parang publicity lang ba? For the sake of publicity, yung 67 nga, sabi niya, kung tractor, hindi niya pinapatawag. Yung 17 nga lang, hindi rin pinapatawag. Putang ina. Ang tindi, for optics, palabas lang. For libre publicity. Alam mo, sa totoo lang, kung sino nang agaw ng Senate Blue Ribbon Committee? Si Lacson. Kung sino nang agaw ng ng eksena, si Lacson. Di ba yung chairman si Senador Marcolita? Anong ginawa ni Lacson? Merong pasabog-pasabog ang buang, hindi na lang niya ginawa doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Tuloy, Di ba?
Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen, eh. O nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may Trailer. may trailer. Parang ganun eh. Trailer. Oh, 67 congressmen na contractor. Pagkatapos, hindi naman magpa. Oo. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech. Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Oho. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, ito yung... Kay Saldico. This is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions Nako. na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong, Sen, eh. O, yung Correct. yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Hindi talaga po siya, hindi talaga tinawag. Yan nga yung hinihintay ko, yung SunWest Corporation. Bakit hindi maano-ano si Saldico, no? Ni Lacson? Putik, ako naghahanap. Alam mo, nakapokus, Diskaya. Ang dami-daming 15 nga yung sabi eh. Na naglilima sa kaban ng bayan di umano na mga kontraktor. Saldico po siya. Hindi ng diversion ni Lacson ginawa sa komite eh. 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin. Correct. Eh baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon. Kasi ang Kamara, ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang legislative department sunod-sunuran sa executive department? Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Legislative, Dakilang haligi. Judiciary, judiciary, legislative, Yan. executive. Second. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Oh, ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang Bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. Or vice versa? Oh. Hindi. Sagutin mo, Nelson. May isa pang problema. Oo. Kasi, alam mo, Dapat nga ang mangyayari diyan yung ICI yung alisin. Kasi itong patungkol sa corruption, ang mga involved nasa executive. 'Di ba mga appointee ni Bongbong Marcos? Sila yung naglilimas ng bayan. Dapat tigil na muna yung ICI. At saka sangkot yung pinsan niya na si Martin Romualdez. Paano po yan tumbukin, no? Kaya dapat Senate Blue Ribbon Committee talaga. itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So, ang mga tao ay maghahanap talaga ng... Hindi ba? Maghahanap ng Transparency. Sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit kanilang naman, isipan. bakit mo sila sisisihin na maghahanap talaga yan? Oho. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Mukhang hindi lang mukhang, talagang ang ginagawa ngayon ng ICI ay takpan ang kagaguhan ni Martin Romualdez at Saldico kasi sabit si Bongbong Marcos. Tuloy sino? Ilan ba yung nag-text sa akin na sumuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Nag-halo-halo. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga. No? Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Oho. Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako, oho. Oo. Mabigat po yun, no? Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi.
tama naman po sila, sir, sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman kako kinukuha yung opinion mo. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta Yung pera. buwis na kanilang... No. Mabigat po yun. Dito na tayo sa papasok sa sinasabi ni Erwin Tolpo na bindalo. Silo binder. Tangina, bindalo tayo. Hindi rin tayo babayad ng buwis. Total, yun naman ang gusto ng mga buwaka ng mga senador na yan, na anak ng kagwang. Oh. Galaya, senador. ba't di ka kako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad. Hindi, ayaw niya sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po. O ikaw kako, DPWH. Wala rin po. No, sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo Babagsak. po tayong babagsak bilang isang bansa. Correct. Ako na po nakikiusap sa inyo, kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito, usigin natin ang dapat na usigin, maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po Lahat. na, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy, Pero palihim naman ang ay palihim investigasyon. naman. Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman Delikado, sir. Delikado pag ganyan. si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya, okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Paano ngayon yan? Ito pa isang tanong. So, inalis si Lacson, nag-resign, tapos wala nang hearing, ano nang mangyayari? Wala na, boycott pagbayad ng taksong ganun. Tuloy, Kung ibalik kayo sa chairmanship, Ako na sasagot, Sen. Wag niyo na. tatanggapin. huwag natin pangunahan. Hindi, ako pwede naman, wala namang problema. Pwedeng bumalik si Senador Marcolita, pero dapat sino yun? Tito Soto, mag-resign din siya sa pagka-Senate President. Kasi awkward naman, Senador Marcolita, minority siya, tapos siya magiging Senate Blue Ribbon Committee Chairman. So, ang gawin na lang, unahin muna si Soto. Bumaba sa pwesto si Soto, wala namang kwenta, ginulo lang yung Senate Blue Ribbon Committee, ang animal, ginawang iskolboko lang Senado, nakakainit ng ulo, anak ng kamote, mag-resign na lang, kung walang mahanap na Senate Blue Ribbon Committee Chairman, nandyan naman si Senador Marcolita, kaso nga lang, hindi man pwedeng magiging Senate Blue Ribbon Committee dahil chairman, dahil nasa minority. Baliktarin na natin, resign Soto, palit ng liderato, ipasok si Senador Marcolita. Ganun lang kasimple. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW, na magbabayad na sila ng buwis, kung Balik si Marcolita. itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin eh. Correct. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Si Martin. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Correct. Mga Sana kasama kami ko, dyan. naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po.
tinanggal nga si Marcolita, tinanggal ka, so ginalingan mo masyado. Alam mo naman dito sa gobyernong Marcos, pag magagaling, tanggal, may kaso pa. Sisirain ka. Yan nga ang ginawa ni Lacson, sinisira yung mga resource person, mga witness na naimpundar ni Senador Marcolita. Bakit ganun? Hindi ba sana dapat ayusin ng maayos? Di ba sana alagaan tong mga to? Hindi yung sirain mo, mga siraulo. Paano mo matumbok yung katotohanan? Inandyan na nga, papunta na kay Martin, papunta na kay Ngiwiim Tuloy Po, mukhang Di wala tayong Vox Populi. mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon Bakit po pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayong naghahanap ng kasagutan Di ho ba? Sila yung nauna dyan Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yeah. O sige. Sige ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay Ito na. Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Oho. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo Oho. Ay, yung isa, police investigation ang kanyang alam. Police investigation ang kanyang alam. Police kasi sin. Kaso nga, halata naman kasi, hindi bagay talaga si Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi, pag Senate Blue Ribbon Committee chairman ka, kailangan may alam ka talaga sa batas. Para hindi ka kayang paikutin ng mga resource person, ng mga, alam mo naman din, mga hustler sa kasinungalingan. At natumbok na kasi ni Senador Marcolita ang ugat. Ang pinakaugat, kitang-kita na ginuluman ni Lacson. Kaya nga sabi ni Senador Marcolita, siya may direksyon, pero si Lacson papunta sa kanal. Police investigation lang ang alam kasi iba talaga yung investigation in aid of legislation. Nag-imbestiga ka para makahanap ka kung ano po yung mga panukalang batas na pwedeng magawa natin para mapigilan muli ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yung investigation na parang police yung datingan, siyempre, kailangan ano ka dyan, parang gusto mong ipakulong siya. No, gusto mong, tawag dyan, i-degrade mo siya. Pero iba talaga rin. Pagbatas ng pinag-uusapan in aid of legislation, iba kasi si Lacson. O tuloy. At saka may kasamang busal. Animal talaga naman. Kung walang busal siguro, medyo titino, no? Makikita mo. Kung walang pinagtatakpan, medyo may direksyon. Kaso mayroon nga pinagtatakpan. Yung amo niya, may pinagtatakpan. Siya rin may pinagtatakpan. Tuloy, sin. Teka lang. The words, ayaw mapli Ulit, Senador. Tingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, Opo. ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Correct. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Hindi mo pagbububulyawin doon. Correct. Ito naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululoko mo ngayon. Hindi pwede yun. Oho. Sa police investigation, iba na yun. Pagdududuruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing, Blue Ribbon, Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Gumawa ng eksena. Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin. May meron siyang supplementary na. supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan Correct. pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI. Opo. Meron ba ako tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa, ano ICI. tawag doon, ICI? Ano na yun?
Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Ayun. Oho. Gawa yun ng Executive Department. Ang Correct. budget niya, Executive Department. Oho. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, Mhm. katapos meron silang meron silang, isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, Oh. from the Senate, Oho. from the courts, from the Sandigan Bayan, and Yes. from any other public authority. Mhm. May Parang kang kapangyarihan. independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo, wag kang Ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Mhm. Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Opo, obligado kayo ibigay yung mga dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito Oho. si Hernandez. Oho. Humaharap nga sa kanila. Wala Ipatawag sa inyo, ba ipatanong sa kaming ganyan. karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Mhm. Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Oho. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Naintindihan ko sinasabi ni Senador Marcolita. Kasi nga, 'di ba, merong judiciary, legislative, executive. So ngayon, ang inimbestigahan ngayon ay meron ding sa executive, meron din sa legislative. Ito, independent commission. Kung independent commission ka, dapat maghanap ka ng ng sarili mong dokumento. Bakit manghihingi ka dito sa legislative branch ng kanilang inimbestiga? So, ibig sabihin, hindi ka independent. Ang tawag sa iyo, dependent. So, ngayon, dapat ang gawin siguro ng ICI, tumigil na kayo, hayaan nyo na lang. Yung Senate Blue Ribbon Committee, dahil ang Senate Blue Ribbon Committee rin naman ang nag-umpisa patungkol po dito sa kababalagan sa flood control, at ang Senate Blue Ribbon Committee din ang unang nakatukoy sa mga buaya at mga mastermind. O anong meron sa ICI? Wala, as in. Parang, Bisaya ba, dawat limpyo lang ba? Tanggap na lang sila ng tanggap, wala silang sariling investigasyon dahil ang gusto nilang mangyari, kung anong ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee, hingiin nila, putang swerte, no? Tapos sila hindi transparent. Walang live stream ang investigasyon. Tuloy Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Correct. Ito halo-halo na eh. Wala na. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Correct. Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ka ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Correct. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Oho. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Alam mo na, Pinapasaringan ka. Sabi nga ng ibang mga netizen, bakla ka, bakla ka, laksun. Panay ka post. Panay pasaring. Magpangalanan ka nga. Animal talaga naman eh. Akala ko ba pulis? Tuloy ano naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a Opo. parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Correct. Talagang nandiyan Dumibati ka. Takot ba makipagdebate sa'yo, Sen? Walang alam sa batas. At tingnan mo, sa totoo lang, sino yung naalala ninyong senador na magaling sa debate at matalino? Meron ba kayo? Ako may naalala ko, si Miriam Defensor Santiago. Butsa, pag senador ka, wala kang alam, huwag ka nang makipagdebate kay Miriam Defensor Santiago. Kasi magiging estudyante ka niya. Lilecturan ka ng todo. Kasi napakatalino ni Miriam Defensor Santiago. Ito naman ngayon, bago, si Senador Rodante Marcolita. At talagang huwag mong subukan makipagdebate kay Senador Marcolita kasi magmistula kang tanga talaga, anak ng baka, hindi ka talaga titigilan eh. Kaya si Lacson umiiwas kay Senador Rodante Marcolita na makipagdebate, dito na lang ako sa Twitter.
Dito na lang ako sa social media. Wala namang sasagot. Di naman sasagot si ano doon, si Marcolita. Malas lang niya kasi binabanatan din ni Marcolita sa saganang mamamayan. Kagaya ngayon. Tuloy sin, Andyan Eh, talaga. ayaw mo. Tumayo ako, aalis ka. Oo. Pagkatapos, sasabihin na, dapat diniliver mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privilege speech this afternoon. Please do not go out. Pinalis. Kaya ba? Kasi nga yung merong si Deliberasyon, si Senador Marcolita, si Lacson ayaw niya marinig si Marcolita. Lumayas. Kuntsaba sila ni Rizal Virus na may 3 billion din insertion. Uy, guluhin mo muna biro si Marcolita tapos pag ginulo mo sisibat ako. Ayaw niya marinig yung mga banat si Senador Marcolita po sa mga takot. Mga hinayupa kayo. Dalaysin, Ito ba? Please, let Please me your wait ears. for me. Alam nila nasa agenda eh. O, umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin. ko. Sinadya. Correct. Pagkatapos sasagot siya sa Twitter. Tama ba yun? Aha. Eh, wala na yung ginagawa siya din. Nagsusumbong sa Twitter. Bakit? Bakit, Ping? Inaway ako ni Marcolita. Ang gawin natin, mag-tweet. tweet. Anong meron? Ayaw kong marinig yung mga sinasabi ni Marcolita. Wala, talo ako sa debate. Kaya yun ang nangyayari. Dalaysin Sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan nito, Correct. pagagisan nito di ba? Ah. Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon. Doon makikita Yan, oo. kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, Oh. yun ay bunga ng Debate. Diskusyon. Yes. ng Oo. pakipagtagisan sa floor. Oo, di ba nakipagdebate naman sila talaga? Oo, di inarap ko naman silang lahat eh. Oo. Nag-privilege speech kayo, tapos tinanong kayo. Oo, hindi ba? Oo. hindi kasi kaya ni Lacson makipagdebate, walang laman yung utak niya. Wala sa akin si Senador Marcolita ang pinakamagaling na senador ngayon. Pinakamatalino, pinakamatapang, hindi takot magkumpronta kay Tito Soto, kay Lacson, kahit sino mang senador. Kahit si Hontiveros, nagmistulang tanga eh. Binanata ni Senador Marcolita eh. Wala, hindi kayo obra kay abogado eh. At saka iba ho talaga ang level ng isang senador pag ikaw ay abogado at may alam ka sa batas at matalas yung memorya mo. Iba talaga ho. Kaya mas maganda nga ho na yung iboboto nating mga senador, abogado, may alam sa batas. Kasi pag yung iboboto mo, kagaya ni Erwin Tolpo, sa bendalo yan. Magiging lubinder ang animal, no? Wala iba yung level. At saka, yung pagpasok nga ni Senador Marcolita, unang salang sa Senate Blue Ribbon Committee, humanga ho tayo dun kasi medyo inangat ni Senador Marcolita yung kalidad ng pagiging senador. Tsaka, malas mo kung makipagdebate ka kay Marcolita. Kung alam naman ni Lacson na wala siyang kaya, wala siyang ibubuga sa debate kay Senador Marcolita, talagang iiwasan na lang ni Lacson kasi mapahiya siya dyan Senate Blue Ribbon Committee Chairman ka, tapos bumabati ko sa'yo, napakagaling na abogado, napakagaling na mambabatas, veterano sa mababang kapulungan, talagang iiwasan mo. Kaya mag-Twitter ka na lang, pasaring ng pasaring. Lacson, gayahin mo na lang kaya si Lito Lapid, tahimik lang. Kung saan yung marami, doon tayo, yes or no ang boto. Marami ang yes, yes din ako.
Hoy, marami ang no. No rin ako. Anyway, maraming salamat, Senador Marcolita. Palakpakan po natin. At sana po may mangyayari pang maganda kay former President Duterte at sa mga taga Davao. Mag-ingat po kayo dyan. Mabuhay po tayong lahat. Bisda Pilipinas! Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.